Pagkatapos ng sinagot ako ni Mia kuya ay ginawa ko ang lahat na aking makakaya para mapasaya ko siya. Ginawa ko ang aking makakaya para magampanan ko ang isang magandang boyfriend para sa aking minamahal. Binigay ko ang lahat na panahon ko sa kanya, pati na rin ang aking buong pagmamahal. Masasabi ko kuya na ako ang nagwagi sa labanan namin ni Jerome. Hindi lamang sa sinasabi ko na ako ang mas pinili ni Mia, ngunit napatunayan ko sa aking sarili kuya na mahal ako ni Mia at ako ang kanyang mahal dahil ako ang kanyang pinili. Nabalitaan ni Jerome ang na naging kami na nga ni Mia. Wala naman akong nabalitaan na naggalit o nagtanim ito ng sama ng loob sa akin. Sunday noon at wala kaming pasok parehas ni Mia at dinaanan ko siya sa kanyang bahay para yayain na lalabas kami at para gumala. Habang ako kuya nagdadrive papunta sa bahay nila Mia ay bigla na lamang na may humarang sa aking sasakyan. Isang kulay itim na kotse. Nagalit pa ako noon dahil sabi ko ay kung magpapakamatay siya na lang at wag na akong idamay. Bumaba ako sa kotse kuya at pinuntahan ko ang nakaharang sa akin na sasakyan nang may lumabas na 3 lalaki. Hindi ko kilala mga iyon at agad na lang ako sinunggaban ng tadyak ng isa. Mabuti lamang at nakaiwas ako dahil nakita ko naman ang kanyang handang pag-atake sa akin. Walang ano-ano ay sumunod uli ang isa para sa suntok sa akin. Yun ay nasalag ko at nailagan ko. In short kuya ay 2 na ang aking kalaban. 2 na ang nagtatangka na saktan ako. Wala na akong magawa kuya kundi ang harapin sila at labanan sa abot ng aking makakaya. Naganda ako kuya. Lumayo-layo ako sa kanila para bantayan ang kanilang pag-atake. Noong pag-atake ng isa ay agad ko itong sinalubong ng sipa. Tinamaan ito sa dibdib at bulagta sa lupa. Walang ano-ano ay sumugod na naman ang isa. Nakailag na naman ako sa kanilang pag-atake. Sumunod din ang isa kuya at agad kong inilagan ang kanyang suntok, sabay hatak sa kanya. Tamang-tama naman na papunta ang isa para umatake sa akin nang tinula ko ang isa na hawak ko papunta sa pasugod sa akin. Siya tuloy ang tinamaan ng atake ng kanyang kasamahan. Agad itong nabuwal ang isa at ang nagtadyak sa kanya ay hindi niya naunawaan kung bakit ang kasama niya ang bumagsak sa kanyang atake.
Habang sa ganung pag-iisip siya kuya ay agad ko siyang sinipa at sinuntok ng mabilis. Agad naman siyang napabulagta at tatlo na silang bulagta sa buhangin. Noon ay nakatayo ang isa. Mabilis itong tumayo at nakita ko na may binunot itong baril. Huli na kuya nang makailag ako dahil ibang usapan na kapag bala na ang pinakawalan. Tinamaan ako noon kuya sa paa. Mabuti na lamang at siya rin ang pagdating ng mga pulis. Agad din ito silang nagtakbuhan pabalik sa kotse nila at pinaharurot ito papaalis. Mabuti na lamang dahil daplis lang ang aking tama noon. Bagay na hindi naman masyadong nakapinsala sa akin. Idinala ako sa ospital kuya para sa karampatang lunas sa aking sugat na natamo. Mamaya-maya lamang ay andyan na si Mia na alalang-alala na pumunta sa akin. Sino yung may gawa nito sa'yo? Hindi ko rin alam, Mia, pero habang nasa biyahe ako papunta sa inyo, ay bigla na lamang na may umarang sa aking sasakyan at nung pagbaba ko, ay gano'n na yung nangyari. Natahimik sandali ang aking nobya kuya habang nag-iisip. Binasag ko ang kanyang katahimikan nang tinanong ko siya ng anong iniisip mo? Baka ito na nga bang sinasabi ko? Baka kagagawa nito ni Jerome. Mia, huwag tayong magbintang sa tao. Malay natin kung talagang may nagtrip lang sa akin tapos nagkataon lang na nakasuntukan ko si Jerome sa office. Kaya wag naman nating pagbintangan agad ang tao. Hayaan mo. Iniimbestigahan naman na ng mga pulis ang lahat. Malalaman din natin kung sino ba yung may gawa nito. Kaya wag na muna tayong mag-conclude ng kung ano-anong bagay. Ang mahalaga ligtas na ako ngayon. Paano na lang pala kung may nangyari sa'yo? Ano na lang kayang gagawin ko? Naku, siguro hindi ko matanggap kung may nangyaring masama sa'yo. Wala namang nangyaring masama kaya relax. Okay naman ako at daples lang tong tama ko. Mamaya-maya nga makakalabasan daw ako. Ako man kuya ay ganun din ang duda ko na baka si Jerome nga ang may gawa ng lahat na ito, ngunit hindi ako makakasigurado dahil wala naman akong pruweba na si Jerome nga ang may gawa. Pagkatapos ng pangyayari na yun kuya ay naging alerto na ako sa bawat galaw ko. Naging handa na ako sa mga pagkakataon na nasa labas ako ng aming bahay. At noon ay nagdala na rin ako ng armas na kung saan ay makaprotekta sa aking sarili. Bagay na hindi ko naman ginagawa noon, pero iba na kasi ngayon. Dahil naka-encounter ako ng mga tao na handang saktan ako at kung hindi ako nagkakamali ay handang kunin ang buhay ko. Kaya bumili na rin ako ng proteksyon sa aking sarili.
Naging maayos ang aming relationship ni Mia, kuya. Masasabi ko na si Mia na nga ang perfect girl na aking nakilala. Yes, perfect. Dahil para sa akin ay perfect siya sa lahat. Dahil para kasi sa akin ay siya na ang perfect para sa akin. Isang araw noon, kuya, habang nagde-date kami ay napansin ko si Mia na malungkot. Para bang malalim ang kanyang iniisip na hindi ko mawari kung ano ang kanyang iniisip. Nung tinanong ko ito kung ano ang kanyang iniisip ay wala daw. Pagod lang daw siya sa buong linggo na pagtatrabaho. Kaya parang wala daw siya sa kondisyon nung kami ay kumain sa labas. Kung ganun, babe, ay uwi na lang tayo para makapagpahinga ka. Sabi ko sa kanya, hindi. Tapusin lang natin tong pagkain at uwi na tayo. Sayang naman kapag iwanan natin. Sige, pero after nito uwi na tayo. Doon na lang tayo sa bahay nyo magtambay. Sabi ko sa kanya, pwede bang huwag na muna ngayon? Pwede bang hatid mo na lang muna ako sa bahay tapos saka na lang tayong mag-usap ulit? Kasi gusto kong magpahinga na pagdating sa bahay. Sabi niya sa akin, bagay na kinataka ko, ngunit hindi ko na ito binigyan pa ng kahulugan. Inisip ko na lamang na marahil nga ay pagod nga lang ito sa trabaho. O di kaya ay may nararamdaman siyang common na nararamdaman ng mga babae buwan-buwan. Kaya inintindi ko na lamang ito, kuya. Pagkatapos kong nung maihatid ko siya sa kanyang bahay, ay gusto ko pa sanang pumasok at para kumusta man lang sila tito at tita, ang kanyang mga magulang, ngunit tumanggi na ito. Wala daw dyan si tito at si tita. Nasa biyahe daw sa probinsya. At mga katulong lang daw ang kasama niya sa bahay, kaya umalis na lang daw ako. Nagtataka na talaga ako sa aking girlfriend, kuya, ngunit hindi ko na lang iyon binigyan ng kahulugan. Hinayaan ko na lamang na kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatid ko sa kanya agad naman akong umuwi sa bahay. Pagkadating ko sa bahay ay agad ko siyang minessage sa messenger niya. Ngunit hindi ito nagre-reply. Tinawagan ko ang kanyang cellphone, ngunit nakapatay naman ito. Chinek ko kung naka-online siya sa FB, ngunit wala din. Hindi rin siya naka-online. Inisip ko na lamang na siguro ay natulog na nga ito at hindi ko na lamang siya aabalahin pa. Kinabukasan ko yan noong Monday ay agad akong pagkagising ko, agad akong nagmadali na magbihis para pumasok sa opisina. Medyo tanghali na kasi ako noon, kaya hindi na ako kumain ng umagahan. Pagkatapos ko maligo at magbihis ay agad na ako nagpaalam kila mama na papasok na ako ng opisina. Natapos ang maghapon na iyon, kuya, na hindi ako nakatanggap ng text mula kay Mia.
Marami rin akong mga text messages na isinend sa kanya, ngunit wala siyang reply. May isa dito. Pagkatapos na ng aking trabaho ay nagbakasakali akong tawagan siya at baka bukas na yung kanyang number, ngunit natuwa naman ako nung nag-ring na ito. Nung sinagot nga ay matamlay ito. Anong problema, Han? Bakit parang matamlay ka? Wala naman. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Sunduin sana kita dyan kasi hindi mo sinasagot yung mga tawag at text ko. Bakit nakapatay yung cellphone mo? Pwede bang pumunta ako dyan ngayon? Sabi ko sa kanya. Kung okay lang sa'yo baka bukas na lang o di naman kaya sa day off mo na lang para naman makabawi ako sa'yo. Wag na muna ngayon. Sabi niya sa akin. Pumayag na lang ako kuya sa gusto niya at ayaw kong magpilit ng ayaw kong pilitin siya. Ang akin lang naman kasi na nag-alala lang ako sa ipinapakita sa akin ni Mia. Ngunit parang halata ko na ayaw na magpapilit. Halata ko na parang ayaw niyang madistorbo muna kaya hinayaan ko na muna. Totoo nga kuya, nung day off ko na lang ako pumunta sa kanila bahay. At pagpunta ko sa kanyang bahay kuya ay katulong ang nagsalubong sa akin. Tinanong ko siya kung saan si Ma'am Mia niya, ngunit ang sabi ay nasa hospital daw. Ano? Bakit manang? Anong nangyari kay Mia? Bakit nasa hospital? Hindi ko alam, iho, pero dinala siya sa hospital Po? Kailan lang? Tanong ko sa kanyang katulong. Kahapon pa. Bakit hindi mo ba alam? Hindi manang Hindi siya nag-text sa akin, saka hindi ko rin siya na-text dahil busy rin kasi ako sa work. Ganun ba? Puntahan mo na lang sa hospital. Agad akong dali-dali bumalik ng kotse kuya para pumunta sa ospital kung saan dinala si Mia. Pagkadating ko doon sa ospital na sinabi ng kanilang katulong ay nadatnan ko doon si Tito, ang kanyang daddy. Tito, kumusta naman si Mia? Okay na siya iyo at wala na tayong dapat ipag-alala pa. Kahapon pa pala kayo dito. Hindi ba lang siya nag-text sa akin na na-hospital pala siya? Ha? Bakit? Hindi ka ba niya tinext? Hindi pero wag ka na mag-alala iyo dahil okay naman na siya at inoobserbahan na lang ng doktor at baka mamaya-maya nga lang makakalabas na ito. Tito, kung okay lang, tanungin ko sana kung bakit na-hospital siya. Ano lang, simpleng sakit ng ulo lang, siguro over fatigue sa trabaho. Kaya, yun, na-stress. Hinimatay kasi siya kahapon at yun, isinugod na namin dito. Total na paglalahad sa akin ng daddy ni Mia. Tinanong ko si Mia kuya kung bakit hindi niya sinabi sa akin na na-hospital ito. Ngunit ang sabi niya ay
Wag lang daw ako magalala dahil simpleng pagod lang naman daw ang naging dahilan na nahimatay siya. Ganon din kasi ang pagkasabi sa akin ng daddy niya. Kaya nawalang bahala ko na lang ang lahat, kuya, dahil ayon sa kanila ay simpleng pagod lang daw iyon kaya hinimatay si Mia. Noon, kuya, ay nilaan ko ang isang araw na day off ko para alagaan si Mia. Medyo nanghihina pa rin siya kasi noon, pero nilabas din naman siya sa ospital. Alalang-alala ako sa akin, nobya, ng mga panahon na yun, kuya. At ang sabi niya sa akin ay huwag daw ako masyado maglala dahil simpleng patig lang daw talaga iyon. Bagay na naniwala naman ako. Lumipas pa ang mga araw, kuya, at bumalik na ang sigla ni Mia. Mukhang okay na ito. Naging maayos na uli ang aming relasyon. Regular na uli kami na nag-date kapag wala siyang pasok at ganoon din ako. Pauwi na ako noon galing sa bahay nila Mia. Nang habang nagdadrive ako papauwi sa amin, ay may napansin akong may sumusunod sa akin na sasakyan. Naging alerto ako, kuya, dahil sabi ko ay baka ito na naman ang mga tao na nais akong saktan. Binilisan ko ang pagpatakbo ng sasakyan at titignan ko kung susundan pa rin ako nito. Nang nakita ko nga sa side mirror, kuya, na bumilis din ang takbo nito. Bagay na wala nang kaduda-duda. Ako nga ang pakay ng sumusunod sa akin. Kaya iniliko ko ang aking sasakyan. Humanap ako ng ibang daan para hindi nila ako masundan papunta sa bahay. Dahil iniisip ko kasi na mahirap kapag malaman nila ang aming bahay. Baka kasi kung anong gawin nila sa aking pamilya, sila mama at papa. Kaya nilihis ko ang sasakyan. Pagkaikot ko ng sasakyan, kuya, ay agad pa rin itong nakasunod sa akin. Nung natansya ko na sa lugar na kung saan ay wala nang ganong dumadaan, ay hininto ko ang sasakyan. Pagkahinto ko ng sasakyan ay agad kong kinuha ang aking baril sa aking kinakalagyan. Agad ko itong nilagyan ng bala. Pinuno ko ang isang magasin ng bala at agad ko itong kinasa. Ay inabangan ko ang sasakyan na nakasunod sa akin. At hindi nga ako nagkamali, kuya, at huminto ito sa aking likuran. Hindi ako bumaba ng kotse. Sa halip ay binuksan ko lang ng kaunti ang bintana ng aking sasakyan. Nung makita ko, kuya, ay may buwababa na mga kalalakihan. Nasa tansya ko, kuya, ay nasa 4 siguro sila. Nang sumisinyas ito na pinapababa ako ng sasakyan, nakita ko din sa kanilang mga bewang na armado ito. Kaya instead na bumaba ako, kuya, ay agad kong pinaharurot ang aking sasakyan. Wala kasi akong laban sa kanila kung bababa pa ako. Pagharurot ko ng sasakyan, kuya, ay mamaya-maya ay andyan na naman sila
sa aking likuran. Mamaya-maya pa kuya ay binabaril na ako. Pinapaputokan na ang aking sasakyan. Binilisan ko pa ito ng mabilis nang sa ganoon ay hindi ako matamaan ng bala. Patuloy pa rin silang bumabaril sa akin. At nung mga panahon na iyon kuya ay hindi na yun highway ang aming dinadaanan. Bagay na gusto ko dahil ayaw ko naman kasi na may madamay. Naghahalong kaba at pagtataka ang aking nararamdaman kung bakit gano'n na lang kaprosigido na patayin ako ng mga sumusunod sa akin. Sa ikalawang pagkakataon kuya ay agad ko nang hininto ang sasakyan. Pagkahinto ko ng sasakyan ay dali-dali akong bumaba. Gubat na kasi noon sa tabi ng daan na aking pinaghintuan. Tumakbo agad ako ng mabilis doon, papasok sa mga puno ng kahoy. Nang naramdaman ko na huminto din ang sasakyan na naghahabol sa akin, habang ako'y tumatakbo papasok sa gubat, ay pinapaputokan ako ng mga tao na nais pumatay sa akin. Nang nakahanap ako ng pwesto sa isang malaking punong kahoy, ay nakipagbarilan ako sa kanila. Sabi ko, bago ninyo ako mapapatay ay may tatangayin din ako sa inyo. At kung malas-malasin, baka kayo pa ang maubos ko. Nagbabarilan kami noon kuya. 4 sila laban sa akin na isa. Nang naisip kong tawagan ang aking kaibigan na pulis, habang nakikipagbarilan sa kanila ay kinontak ko ito at agad namang sumagot. Humingi ako ng saklolo at sinabi ko ang area na kung saan kami. Nangako naman ito kuya na agad niya akong pupuntahan. Kaya habang hinihintay ang aking kaibigan na tutulong sa akin ay nakipagbarilan pa rin ako sa kanila. Mamaya-maya kuya ay siguro nang matansya ko ay nasa 25 minutes yata kami na nagpapalitan ng putok ng aking mga kalaban ay naramdaman ko kuya na parang may mainit na tumutulo sa akin katawan. Nung tinignan ko kuya ay butas ang aking polo. May tama ako sa tiyan kuya at patuloy ang pag-agos ng dugo sa aking sugat. Habang nakikipagbarilan ako sa kanila ay naubusan ako ng bala kasabay ng aking panghihina. Nawala na ako ng pag-asa noon kuya dahil sabi ko sa aking sarili ay ito na ang aking katapusan. Pinagsikapan ko kahit mahina na ako kuya na mag-text. Tinext ko si Mia. Mia, tandaan mo, mahal na mahal kita at hindi magbabago yan. Mahal na mahal kita. At dadalhin ko ito
hanggang sa aking kamatayan. Tama-tama lamang kuya na maisend ko ang text na iyon at nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang sunod na pangyayari. Nang magising na lamang ako na andyan na ako sa hospital at pagmulat ko ng aking mata ay nakita ko ang babae na alalang-alala habang nagbabantay sa akin. Anong nangyari sa'yo? Buti na lamang at natagpuan ka ni Romnick. Paano na lang kung nahuli si Romnick sa pagdating? Paano ka na lang? Sunod-sunod na mga litanya sa akin ni Mia. Hindi ako sumagot kuya dahil hinang-hina pa ako. Nag-thumbs up lamang ako sa kanya na ibig sabihin ay okay lang ako.